Ang mga ina ang madalas naiiwan sa barangay habang nasa palayan ang kanilang mga asawa para magsaka. Isa sa kanila si Nora, isang may bahay na may 4 na anak na babae. Ilang araw na lang, pasukan na ng mga bata at dito namin nalaman ang suliranin ng halos lahat ng mga batang mag-aaral ng Buskalan. Sa dan man litnaw, uyang abisan, kayang na, way gamit. Ilaong san paper sa. Paper, wino, sapatos. Pagsa, gamit sa, puro gamit sa, kurang kami. Uyang na pa daw eh. Kalatong kasi. Ang 7 kwaderno, pilit na pinaghati-hati ng ina sa 3 anak. Ang panganay niya na si Bengbeng ay papasok na sa grade 5, pero tanging lapis lang muna ang nakayanang ibigay ng ina. Tila masama ang loob ng anak. Ngunit pilit na lang niya tinanggap na bilang lang ang gamit niya para sa isang buong taon ng pag-aaral. Masir san arao. Bebig kilawas pag an sa balpen. Si Teacher Glory ang naglilingkod ngayon bilang punong guro ng mababang paaralan ng Buskalan. Mula nang nagsimula siyang magturo rito noong 1997, batid niya ang hamong hinaharap ng mga magulang taon-taon. Lahat yata dito, hirap sila i-provide yung gamit ng mga pupils eh. Kasi ang inuuna nila yung pagkain. Kasi pag nakikita, as of now, ang ano lang nila eh, rely lang sila sa palayan nila, sa bukid. Wala silang sweldo buwan-buwan na tinatanggap. So, ganun. Pinipilit nilang abutin, i-provide yung mga gamit ng mga bata para lang makapasok. Sa Buskalan, ang lumang gusali ng mga dating misyonaryo ang nagsisilbing silid ng mga estudyante ng grade 1 at 2. Samantala, nahiwalay sa tuktok ng bundok ang mga classroom ng grade 5 at 6. Noong 1998, pumunta po ako dito. Dito po ang classroom ko. Ito, grade 3 and grade 4, so combination pa. So dito ako nagturo, kaya lang naalis itong classroom kasi dilapidated na, condemned na. Delikado sa mga bata, kaya pinaalis ko. Ito lang classroom na itong 2, tapos itong isang classroom na ito lang ang naabutan ko. So dito po, 3 and 4, tapos 5 and 6 ito. So bale, 2 pong teacher lang ang nagtuturo. Noong 2002, ginawa nila itong TIP building. Kaya ito na ang nagiging classroom ng grade 6. So hanggang ngayon, existing pa lang ito. So grade 5 at saka grade 6. Ay, luma to, oh. Condemned na to eh. Kaya lang nasasayangan po kaming itapon ito. Pwede pa namang magamit yun. Ay, mga quiz notebook yata ng mga grade 6 ito. Oh, quiz. Kasi lahat ng mga gamit eh, hinahauling pa, dinadala mula dito. So, nahihirapan talaga. Tapos, mahal din ang bili dito. So, pag binibili mo sa tabuk ng 13 pesos ang isang notebook, pag dito nagiging 17, 18, or 20. Yan, mabigat na sa mga parents na wala pang trabaho. Kagis tajane pula wabenta. Ang tahimik na barangay ay pinukaw ng Haring Araw. Ngayon ang umpisa ng pagbabalik eskwela ng anak ng mga katutubong butbut ng Buskalan. Hindi uso sa mga mag-aaral dito ang magbitbit ng bag. Kung hindi isang notebook, madalas pumapasok sila ng walang gamit. Para
Para sa inang si Dolores, simple lang ang pananaw niya tungkol sa pag-aaral ng mga anak na sina Charlo na nasa preschool at Sunshine na grade 1 na ngayon. Kahit na walang gamit na pumasok sa eskwelahan, masaya na ako. Basta ipagpatuloy nilang mag-aaral. Saludo ako sa kanila kasi kaya nilang isakripisyo para sa kanilang anak Para lang makapasok. Kasi ayaw nilang magaya sa kanila Kasi noon daw kasi ayaw ng mga parents nila palabasin sila dito. As of now, naliwanagan siguro sila. Kaya ini-encourage din nila na mag-aral ng mabuti para makapag-aral, makapagtapos, magkaroon ng disenteng trabaho para hindi lang dito sa bukid nakasalalay ang kinabukasan nila. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Maya-maya nang kailangan na magsulat, tila magkakagulo sa likod ng silid. Ma'am, yun pong pumunta kanina, yun po, sila po yung mga naghahanap ng mga notebook na yung mga leaves po na hindi pa po nagagamit. Yun po yung gagamit nila pansamantala sa mga activities nila, ma'am. At mamaya, sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay?